Ikakasal na ako ngayong araw. Akala ko noon, magkakaroon kami ng masayang kinabukasan. Napakaganda, bagay na bagay sa iyo. 8 taon kaming magkasintahan, mahal ko ang fiancé ko. Pero ang mga aksidente ay sadyang bigla na lang dumarating. Sa araw ng kasal, ang fiancé kong si Kin Heng ay biglang nawala. Habang ako na si pamilyang Luo ay niloko ng pamilyang Kin at ang mga magulang ko ay napahamak sa isang sadyang aksidente. Nay, Si Chin. Nay, wag niyo po akong iwan. Tay, Tay. Tay, wag mo po akong iwan. Wag niyo po akong iwan. Lier? Ginawa ng masama ng pamilyang Kin ang sasakyan. Ibinigay ko ang lahat para lang maisalba ang mga magulang mo. Ang sabi nila, mayaman sa langis ang pamilyang Luo, kaya kukunin ito ng pamilyang Chin sa anumang paraan. Nasaan si Kin Heng? Hindi ako naniniwalang magagawa niya ito sa akin. Si Kin Heng ay tao rin ng pamilyang Kin. Ang pagpabagsak sa pamilyang Luo, siguradong alam niya ang lahat. Hello po. Ang numerong tinatawagan niyo ay kasalukuyang nakapatay. Sa sandaling ito, alam kong wala na kaming kinabukasan ni Kin Heng. Niloko mo ako ng husto. 8 taon tayong nagmahalan, pero wala pala iyon kumpara sa pansariling interes. Lier. Masyadong malakas ang puwersa ng pamilyang Kin. Ihahatid muna kita sa ibang bansa para makapagpahinga. Sa susunod na magkita kami, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya sa lahat. Sandali. Para sa mga residente lang ang elevator na ito, sino ang nagpapasok sa iyo? Magde-deliver lang po ako ng bulaklak, padaanin niyo na po ako. Hindi mo ba naintindihan? Alice. Qin Yucheng. Fourth Master, ngayong minana nyo na sa wakas ang industriya ng pamilyang Kin. Masyadong masaya po ako kaya hindi ako nakatulog. Dito, nirentahan kong buong rooftop spa para lang ipagdiwang kayo. Tara na! Pang high-end ang subdivision na ito, ikaw na delivery driver lang. Paano ka nakapasok dito? Ang mumurahin ng suot mo, balak mo pang sumabay sa amin sa elevator? Guwardiya, Bilisan nyo at paalisin siya. Alice. Alis na, bilisan mong umalis. At may gana ka pang guluhin ang ika-4 na Master Kin. Ilayo siya. Alice na po. Sa tingin ko, dahil kinalaban niya ang pamilyang Chin, magiging mahirap na ang buhay niya. Huwag nyo ring kakalimutan. 5 taon na ang nakakaraan. Noong bumagsak ang pamilyang Luo, isa iyon na malinaw na aral sa lahat. buti nga, hindi kasi siya nag-iingat. Luoli, ikaw pala iyan. Hindi ka nakapagpakasal sa aming si Fourth Master noon. Ngayong may asawa ka na. Hinahayaan ka lang niyang mag-deliver maghapon. Ang karakter ng lalaki ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit paano, hinding-hindi niya ako papabayaan. Ang mga nakatatanda sa pamilya natin ang dahilan ng pagbagsak ng pamilyang Luo noon. Magiging banta sa atin, sa pamilyang Chin si Luoli balang araw. Dapat ba natin itong i-report? Wag na. Hindi ko na lang siya papansinin para payapa ang isip. Dati po ay galit na galit kayo sa paninigarilyo. May mukha pa talagang bumalik si Luoli dito. 5 taon na ang nakakalipas. Niloko kayo ng mga tito nyo kay pamilyang Luo
At para mailigtas ang inyong mga magulang, nawalan kayo ng malay ng 1 taon dahil sa matinding pinsala. Samantalang siya, bigla na lang siyang umalis ng walang paalam. Siniisip pa kayo? Tinapon niya rin ang regalo niyo bilang tanda ng inyong sumpaan, gayong para iyon sa susunod na babaeng mamumuno sa pamilyang Kin. Sa tingin ko, hindi ka naman niya talaga mahal. Kung hindi, bakit siya magpapakasal sa ibang lalaki? Pero ang nakakatuwa ay, si Luoli, mula sa pagiging mayaman ay isa na ngayong tagahatid ng pagkain. Bagay lang iyan sa kaniya. Ika-4 na Master Kin. Si Luoli kanina. Ano yung nangyayari sa tagahatid ng pagkain sa ibaba? Madalas po siyang maghatid ng pagkain sa mga nakatira rito. Sira po kasi ang elevator ng mga empleyado nitong nakaraang 2 araw at ang taas ng pride ng mga nakatira rito, ayaw nilang pinapapasok ang mga delivery driver. Mukhang mahuhuli na naman ang dating ng pagkain niya at siguradong babawasan na naman ang kita niya. Napakakaawa naman ng buhay niya. Ganitong buhay ba ang binigay ng lalaking pinili niya? Gumawa kayo ng kahit anong dahilan at gawan niyo siya ng permanenteng VIP pass? Kapag hindi niya maiakyat ang ihahatid niya, kayo na mismo ang mag-akyat para sa kanya. Masusunod po, 4th Master. Bakit mo pa siya tinutulungan? Nagpakasal na siya sa ibang lalaki, pero mabuti ka pa rin sa kaniya. Mahal mo pa ba siya? Kung hindi po ninyo mamasamain, ako na po ang mag-aakyat nito sa taas. Maraming salamat po. Huwag mong kakalimutan na may malaki kang kagalit at ang pamilya niya ang dahilan. Pa, Ma. Nangako ako sa inyo noon na siguradong papagbayarin ko siya. Pero nang makita ko siya ngayong araw, parang bakit ako nagkakaganto? Yuekong, bakit ngayon ka lang bumalik? Hindi ba napag-usapan natin na kagabi ay uuwi ka para maghapunan? Buong gabi kitang hinintay. Pasensya na po, naging masyado lang akong busy. Oo nga, sinamahan ko si Kuya Yuekong kahapon para sa trabaho at inabot kami ng buong gabi. Salamat Jiao Jiao sa pag-aalaga mo kay Yuekong. Yuekong, tignan mo, mahigit 1 taon na tayo rito sa Yancheng. Pero hindi ko pa nakikilala ang pamilya at mga kaibigan mo. Kailan natin? Magpalit ka na ng damit ngayon, ihaharap na kita sa mga magulang ko. Lier, ito po ang tiyuhin ko, at ito naman po ang ikalawang tita ko. May bisita ba sa bahay? Huwag kang tumayo riyan at humaharang ka sa daan. Noong pinagbubuntis mo pa si Gu Yuekong, pumasok ka sa pamilyang Qin nang malaki na ang tiyan mo. Bakit? Ito bang magiging manugang mo ay buntis din? Ma, dala ko na rito ang mapapangasawa ko para sa inyo. Naku, napakaganda mo namang bata. Akala mo ba talaga ay pamilya ka ng mga Qin? Maaaring tinanggap ng matandang amo ang pagkakamaling iyon, pero kami ay hindi. Ayos lang po. Tama naman ang pangaral ni ikalawang tita. Ito po ay mga regalo para sa inyo. Salamat. Ikalawang tita, para po ito sa inyo. Ako na ang magpapasalamat sa kanila para sa iyo. Halika, maupo ka. Mga wala kayong modo. Akala nyo ba para sa inyo ang upo na yan? Ang pwestong ito ay inilaan para sa mahalagang bisita. Nandiyan na po pala kayo. Ito ang pinuno ng ating pamilya. Mas matanda siya sa iyo at ituturing mo siyang parang kapatid na lalaki. Maaari mo siyang tawaging 4th Master. Sina Yuekong at Kinheng ay magkapatid pala sa ama.
Bakit siya nagsimulang manigarilyo? Pagtitipon ng pamilya ang araw na ito? Bakit may dala kang ibang tao rito? Kilala mo ba talaga siya? Siya ang mapapangasawa ko. Si Luo Li. Sa araw na ito, pakakasalan ko siya. Pamilyang Luo. Pamilyang Luo? Lier, dahil hindi naman Chin ang apelyido ko, may karapatan akong alagaan ka. At ito rin ay para pagbayaran ang nagawa ni pamilyang Qin. Kaya gusto kitang protektahan, pangalagaan ka, at ibigay sa iyo ang lahat ng pagmamahal ko. Salamat, Yuekong. Sinasamahan mo ako sa loob ng 5 taon, pero may mga hinanakit na hindi ko makakalimutan. Mga sabi-sabi lang ang lahat ng iyon. Noong mawala ang mga magulang mo dahil sa aksidente. Nalungkot din kami ng sobra. 5 taon ka pa naming hinanap. Pero wala kaming nahanap na balita. Ngayong bigla kang sumulpot dito sa Yancheng, ay hindi rin namin inaasahan ito. Cheng'er, alam mo ba ang tungkol dito? Kung ang mismong si Fort Master ay hindi alam, paano ko malalaman iyan? Dati muntik ka nang mapakasal sa dating pinuno. Ngayon naman ay bilang asawa ng mas nakababata mo susubukang pumasok muli rito, baka isipin ng iba na nakipagsabuatan ka sa anak sa labas para lang makapaghiganti. Hindi alam ni Lier ang totoong pagkatao ko noon. Totoong mahal niya ako at gusto niya akong pakasalan. Sige, maghandog ka ng tsaa para ipakita na wala kang ibang plano at bukal sa loob mong magpakasal sa kanya. Maghain ka ng tsaa bilang patunay na wala kang ibang plano at maluwag sa loob mong magpakasal sa kanya. Tapat siya sa akin at hindi ko hahayaang mapahiya siya. Ika-4 na Master Qin. Ako ang mapapangasawa ni Gu Yuekong. Tanggapin po ninyo ang tsaa. Ika-4 na Master Qin. Uminom na po kayo. Nagagawa ni Miss Luo na kalimutan ang nakaraan at mag-alok ng tsaa sa akin ng mag-isa. Nakakaantig naman. Bilang nakatatanda, bibigyan din kita ng regalo para sa inyong engagement. Ano kaya ang iniisip ni pang-4 na Panginoon? Ibinigay pa talaga niya ang pamana ng pamilya sa kanya. Bagay na bagay sa iyo. Napakagandang tingnan. Pasensya na. Pupunta lang ako sa dressing room. Sasaan kita? Tungkol sa kasal namin ni Luo Li. Maraming salamat sa pahintulot niyo, ika-4 na Master Qin. Gu Yuekong, sinasadya mo ba ito? Alam mo namang babalik ngayong araw si pang-4 na Panginoon, tapos isinama mo pa siya rito. Hintayin mo ako sa sasakyan. Alam ko ang lahat tungkol sa nakaraan niyo ni Luo Li. Binabayaran ko lang ang iyong mga kasalanan. Limang taon na ang nakakalipas, pinigilan ko ang pananakit ng mga nakatatanda kay pamilyang Luo, pero nang masundo ko na ang mga magulang ni pamilyang Luo, ay naaksidente kami sa sasakyan. Ngunit ayon sa mga sabi-sabi, ayaw ni pamilyang Qin na makuha ang langis ni pamilyang Luo, kaya ibinintang nila ang kasalanan sa akin. May lakas ka ba ng loob na sabihing wala kang kinalaman dito? Ibinibintang mo sa akin ang iyong mga kasalanan at may lakas ka ng loob na sabihing wala kang kinalaman dito? Wala nang saksing buhay? Kaya kahit ano pa ang sabihin mo, wala na akong pakialam. Isuot mo ito. Wala kang pakialam sa kung anuman.
Ang gusto kong gawin, ika-4 na Master Kin. Wala akong pakialam? Ano ang ugnayan ni Gu Yuekong sa akin? At ano ang ugnayan mo sa akin? May lakas ka pa ng loob na sabihing wala akong kinalaman. Galit ka pa rin sa akin. Kung iniisip mong ako pa rin ang dahilan kung bakit nawala ang mga magulang mo, edi tapusin mo na ako. Lier, ang kasalang ito ay halatang isang patibong. Matapos ang lahat, si Kinheng ay si pamilyang Qin siguradong pumayag siya sa planong gamitin si pamilyang Luo. Bitiwan mo ako. Sa mga sandaling ito, ay may mapapangasawa na ako. Paulit-ulit mo siyang tinatawag na fiancé. Mukhang napakalapit niyo na talaga sa isa't isa. Pero alam ba niya na ako ang iyong unang pag-ibig na nag-iwan ng hindi mabilang na alaala sa iyong puso? Kinheng, napakawalang hiya mo. Lier. Lier? Lier. Ako. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Pumunta ka rito. Para lang ba ipahiya ako ulit? Napakaganda ng kwintas na ito. Bagay na bagay sa iyo. Huwag mo na itong iwawala ulit. Lier, kailangan na nating bumalik. Magkakaroon siya ng maling akala. Kapag tinanggal mo iyan, sisiguraduhin kong mawawalan ng lugar si Gu Yuekong sa Yancheng. Lier? Sabihin mo sa akin, kung lalabas kaya ako ngayon, anong mangyayari? Lier? Anong problema, Lier? Nagbibihis lang ako, lalabas na ako agad. Sige, bilisan mo po. Hihintayin kita sa kotse. Kinheng, 5 taon kitang iniwasan, 1,800 araw na. Maraming beses na gusto na kitang tapusin. Pero ngayon, nandito na si Yuekong. Gusto ko na lang mamuhay nang tahimik kasama siya. Kaya, nakikiusap ako. Huwag mo na akong gambalain pa. Pwede ba? Anong ginagawa mo? Bumalik ka sa shop mo ngayong gabi? Pupuntahan kita. Baliw ka na. Ako. Bago mag 12:00, kundi maghanda ka sa parusang darating. Pasensya na. Luwoli, kailangang gamitin ang pinakamabilis na paraan para makita mo ang totoong kulay ni Gu Yuekong. Bakit parang hindi ka masaya? Dahil ba sa kanya? Ang ganda talaga. Bagay na bagay sa iyo. Wala na kaming ugnayan. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Total, mayroon kayong matinding galit sa isa't isa. Lier, sinisisi mo pa rin ba ako sa paglilihim ng aking pagkakakilanlan? Kami ni Kinheng ay magkapatid sa ama. Ginagamit niya ang pagiging tagapagmana at simula bata pa ay lagi na niya akong inaapakan. Natatakot akong sabihin sa iyo dahil baka pandirihan mo ako. Sa araw na dinala kita sa bahay, agad kanyang tinakot at hinyaan. Pasensya na dahil hindi kita nagawang protektahan. Hindi. Masyado lang talaga siyang malupit. Sige na, Yuekong. Hanggang dito na lang tayo. Sasamahan kita ngayong gabi. Ngayong gabi, may kailangan pa akong asikasuhin. Dati, gumagawa ka ng lahat ng paraan para lang manatili ako. Mayroon ka bang inililihim sa akin? Jiao Jiao,
Bakit ka nandito? Bibili ka ba ng bulaklak sa ganitong oras? Siyempre, pambili ng bulaklak para sa boyfriend ko. May boyfriend ka na? Kilala ba namin siya? Ang boyfriend ko ay, Oo nga. May boyfriend ka na pala pero hindi mo man lang sinasabi sa amin. Parang hindi mo naman kami itinuturing na kaibigan. hindi kasi maganda ang katayuan namin sa buhay at hiwalay pa ang mga magulang ko. Natatakot akong baka iwan niya ako kapag nalaman niya. Kaya naisip kong hintayin munang maging stable bago sabihin sa inyo. Ayos lang yan, Jiao Jiao. Nandito pa naman kami para sa iyo. Sa susunod, kapag inapi ka ng boyfriend mo, ay ako mismo ang re-rest back sa kanya para sa iyo. Ano? Dahil tayo ang mag-best friend habang buhay. Ngayon ang aming ikalimang anibersaryo ng boyfriend ko. Luoli, tulungan mo naman akong pumili ng bulaklak. Sige ba? Pipili ako ng bulaklak na babagay talaga sa inyong dalawa. Ay, siya nga pala. Anibersaryo nyo. Pero bakit parang wala man lang ibinigay na regalo sa iyo ang boyfriend mo? Siya ba? Araw-araw siyang busy sa pakikipagkita sa kung sino-sinong mga babae. Tama na yan, Luoli. Bumalik ka na doon para magpahinga. Ako na ang tutulong sa kanyang pumili ng bulaklak sa greenhouse. Luoli, matulog ka na muna. Magpapatulong na lang ako kay Kuya Yuekong sa pagpili. Muntik mo nang. Masira ang mga plano ko ngayong araw. Paano kaya kita dapat parusahan? Kahit ano, ikaw ang bahala. Hindi kaya. At siya pupunta ngayong gabi? Anong ginagawa mo? Nariyan pa si Yuekong. Ang paglapit niya sa iyo ay may masamang layunin. Hindi mo ba alam nakaka-engaged lang namin ngayong araw? Kung mahal ka talaga niya, hindi ako hahadlang. Pero kung anong klasing tao siya, mas alam ko kaysa sa iyo. Kapag hindi ka pa umalis, wag mo akong sisihin kung parusahan kita. Sa tingin mo kung pumasok si Gu Yuekong at nakita ito, anong mangyayari? Kin. Siya naman talaga ang nagpahamak sa mga magulang ko. Niloko niya ako ng 8 taon. Pero bakit? Hindi lang sa hindi ko siya kinamumuhian, kundi pati. Ang ganda naman. Bagay na bagay sa iyo. Mukhang natutulog na si Luoli. Kuya Yuekong, gusto mo bang pumunta tayo sa loob ng sasakyan? Sino yan? Ako ito. Ako ito. Maghahanda na sana akong matulog. Akala ko natutulog ka na. Anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? May lagnat ka ba? Huwag kang lalapit. Ang ibig kong sabihin, tingnan mo, 1:00 na ng madaling araw. Si Jiao Jiao ay isang babae, hindi ligtas dahil masyado ng gabi. Ihatid mo na siya. Iyon ang sabi ni Luoli. Tara na, Kuya Yuekong. Good night! Good night. Bakit parang ang garbo ni Luoli ngayong araw? Bumalik ka na muna. May mga bakas ng labanan dito.
Maganda ang iyong pinakita, pero sayang dahil hindi nila ito nakita. Umalis ka na bilis. Nagdududa na siya. Paparito ako araw-araw. Sandali lang. Daan ka sa likurang pinto. Mahal mo pa nga talaga siya. Pero mas mabuti na rin ito. Para malantad na ng husto ang iyong kahinaan. Pasensya na, Lier, dahil naabala ko ang tulog mo. Hindi. Nagkaroon lang ako ng bangungot. Napanaginipan kong naglaho ang Luo family. Kaya ako nagising. Lier, hindi ba't gusto mong kumita ng malaki para mabawi ang lupa sa pamilyang Luo? Nagkakahalaga ang lupa ng pamilyang Luo ng 300 milyong dolyar. Hindi mo kailanman kikitain ang halagang iyon sa pagpapatakbo lang ng flower shop. May hawak akong proyekto. Kapag nakuha mo ito, makikilala mo ang malalaking boss. At pagdating ng panahon, tutulungan ka nilang ibalik ang sigla ng Luo family. Salamat sa iyo, Yuekong. Napakabuti mo. Lumapit lang siya sa iyo dahil may masama siyang balak. Napakabait niya sa akin. Paano niya naman ako magagawang saktan? Hindi ba sabi mo ay wala na kayong ugnayan ni ika-4 na Master Kin? Kailangang parusahan ang batang hindi nagsasabi ng totoo. Balita ko, para mabili ang lupang nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar sa pamilyang Lu, ay nagtayo siya ng isang flower shop. Hindi naman kumikita ang flower shop na iyan, pero humanap pa kayo ng taong sasakay sa drama niya at magbibigay sa kanya ng pera. Sa tingin ko, hindi nyo ikakahirap ang 300 milyong dolyar. Bilhin nyo na lang at ibigay sa kanya ng direkta. Wala siyang karanasan sa pagninegosyo, kaya kahit ibigay ko pa sa kanya ang lupa, ay wala ring saysay. Tinuturuan ko siyang kumilala ng mga tao at tinuturuan ko siyang kumita ng pera upang balang araw kung wala na ako ay kaya na niyang mag-isa at mamuhay ng may dangal. Tuloy po kayo. Hello, Yuekong. Lier, maghanda ka. Pagkatapos ng 3 araw ay isasama kita para makita ang may-ari ng proyekto. Sige po. Sir, ika-4 na Master Kin. Magsalita ka. Binabati ko po kayo dahil nahanap nyo na si Miss Luo family. Ito ang ulat mula sa investigador na inarkilan nyo. Natuklasan na, noong mga taong nasa ibang bansa siya, ay palaging tinaturukan ni Gu Yuekong ng mga nakakaapekto sa nerbiyos na naging dahilan ng kanyang labis na kalungkutan at sakit. Nasaan ang ebidensya? Nawala na po ang mga doktor na may kinalaman, kaya walang ebidensya. Ngayon, wala nang sinumang pwedeng mang-api sa iyo. Teka, kailan pa nagkaroon ng bagong empleyado ang Luoli? Nasaan ang Luoli? Umalis po ang amo namin. Saan siya pumunta? Hindi ko po alam pero narinig kong may pinuntahan silang proyekto kasama ang kanyang mapapangasawa. Lier, ikaw na lang ang hinihintay sa auction. Yuekong. Hindi ba't auction ng mga bulaklak ang pupuntahan? Bakit kailangang isuot ang ganitong mga damit? Para lang makuha ang proyekto.
Tignan mo, ang mga taong iyon, silang lahat ang makakalaban mo. Ang ibinibigay ko sa iyo ay ang pinakamabuti sa lahat. Kung kinakabahan ka, uminom ka muna kahit kaunti. Hindi naman ito nakakalasing. Salamat sa iyo, Yuekong. Kung wala ka, ay hindi ko alam kung paano makikipag-usap sa mga boss na iyan para sa proyekto. Walang anuman. Gaya ng hamog sa perlas ang peony, marahang dumadaan ang dilag sa hardin. Ang aking peony, magsisimula ang bid sa bawat piraso sa 30 milyong dolyar. Mga rosas na nakasandal sa bintana, nagniningning ang ganda sa sikat ng araw. Ang aking mga rosas, magsisimula ang bid sa bawat piraso sa 50 milyong dolyar. Dadagdagan ko ang presyo para sa peony. Para sa kagandahan ng bulaklak na ito, sulit na kahit wala na ako. Dadagdagan ko ang presyo para sa mga rosas. Sa pagiging mailap niya, mas nakakaakit siyang amuhin, mas masarap laruin. Paganda ng paganda ang mga peony at mga rosas. At talagang excited na ako ngayon na makita ang ikatlo. Ha 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 ha. Tiyak na masisiyahan kayo. Sa pangarap ng mga immortal na bulaklak, naaalala ang lumang pag-ibig. Ang aking mga immortal na bulaklak, ang bidding sa bawat isa ay nagsisimula sa 300 milyong dolyar. Ang babaeng ito ay mula sa naiwang pamilya ni Pamilyang Luo, isang mayamang bumagsak na. Tignan nyo, ang hubog ng mga binti niya. Talaga bang naglalakas loob siyang humingi ng 300 milyong dolyar? Sa tingin ko, magiging sulit lang iyan kung gagawin natin ang lahat. Ang 300 milyong dolyar na iyon ay ang lupa ng mga pamilyang Luo. Hanggat makuha ko iyon, walang saysay ang mahiya o mahamak. President Gu, mukhang malaking pagsisikap ito. Pati ba naman ang fiancé mo ibebenta mo para sa laro? Ha 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 ha. Gusto ko pa naman ng mga babaeng may karanasan na. Hindi ko lang alam kung alam niya ba ang totoo. Hehehe. Huwag po kayong mag-alala, walang magagawa iyon kahit malaman pa niya. Sa mga oras na ito, siguradong tatalab na ang pampatulog. 300 milyong dolyar, kukunin ko iyan. Halika rito. Sabi ng halika rito. Oy, oy, oy. Sir, ang bulaklak niyo po. Kinheng, kung ano ang mas pinapahalagahan mo, ay siyang aagawin ko sa iyo at sisirain ko. Hindi ba mas nakakaaliw yon? Naku, mahal ko.
Anong gagawin ko sa basurang bulaklak na iyan? Ikaw ang gusto ko. Naghahanap ka ba ng gulo? At naglakas loob ka pang guluhin ang subasta? Alam mo bang lahat ng narito ngayon ay mga makapangyarihang tao sa Yancheng? Ilabas niyo ang Boss Jiang sa likod na pinto at ihatid sila pabalik sa kanilang kwarto. Huwag niyo pong hahayaang masira ang mood ng Boss Jiang. Kahit ikaw pa si ika-4 na Master Kin at tinitingala ka pa sa buong Yancheng, hindi mo pwedeng guluhin ang subasta at kalabanin ang lahat ng pamilya rito. Para sa isang Luo Li, sulit ba talaga yan? Pasensya na po. Ang ika-4 na Master Kin po kasi, balak niyang itodo ang taya hanggang huli. Ano? Itodo ang taya? Iyon ang tawag dito sa subasta. Nadesidido ang ika-4 na Master Kin na makuha ito. Kahit anong presyo pa ang ialok ng iba, ay hihigitan niya ito para makuha ang gusto niya. Bakit ikaw na naman? Bakit ka ba laging sumusulpot? Ang init. Gusto mo ba nito? Makiusap ka sa akin. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Gusto ko. Bakit ang init mo? Masyado ka namang nagmamadali, di ba? Kung gusto mo, magmakaawa ka sa akin. Hindi ba't sinabi mo noon na kailangan nating lumayo sa isa't isa? Yuekong. Yuekong. Yuekong, tulungan mo ako, Yuekong. Ganyan na ang lagay mo, pero si Gu Yuekong pa rin ang iniisip mo? Ngayon ko lang siyang nakitang ganito kaaktibo. May mali dito. Luoli? Luoli. Tingnan mo nang mabuti kung sino ako. Ikaw ang pinakagusto kong tao. Hindi kita bibiguin. Nalinlang ka na nga at nagagawa mo pang magpakitang gilas sa kanila, talagang hindi ka pa rin nagbabago.
Hindi na mainit. Huwag kang magalit, pero mukhang ang cute mo sa ganyang hitsura. Ika-4 na Master Kin. Ako ang mapapangasawa ni Gu Yuekong. Uminom po kayo ng tsaa. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik kasama siya, kaya nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo na akong gambalain muli. Pwedeng ba? Kinheng. Kinheng. Okay na ba ngayon? Ngayon, pwede mo nang tingnan. Happy Valentine's Day. Ang tawag dito ay Eternal Flower. Napakasalimuot at napakamahalaga ng pagpapalaki nito. Mayroon din itong magandang kahulugan, lagpasan, ang mga anino ng walang hanggang bulaklak, at alalahanin ang nakaraang pag-ibig. Alalahanin ang nakaraang pag-ibig. Pero sayang dahil mabilis lumipas ang panahon. Mamumukadkad at muling malalanta. Kung gayon, habang buhay ko siyang babantayan, kahit ano pa ang mangyari. Hindi ko akalain na pagkatapos naming maghiwalay, ay itinago niya pa pala ito ng matagal. E di ibig sabihin ay, pamilyang Kin. Na para mang inom ko kagabi, bakit ako nasa pamilyang Kin? Nasaan ang phone ko? Kapag nalaman ni Gu Yuekong na nanggaling ako sa kama ni Chin Heng. Hindi niya pwedeng malaman ito. Alam ko namang wala kaming ginawang masama. Inalagaan kita buong magdamag, aalis ka na lang nang hindi man lang nagpapasalamat? Nasaktan ka ba sa pagkakabunggo? Salamat sa pag-aalaga. Kahit na, hindi ko alam kung bakit ako napunta sa bahay mo, pero sana ay ilihim mo na lang ito, ayaw ko nang magkaroon pa ng gulo. Hanggang ngayon ba ay bilib ka pa rin kay Gu Yuekong? Alam mo ba kung ano ang mga ginawa mo bago ka nawalan ng malay? Magsisimula ang bid sa $300 milyong. Ikaw ang gusto ko. Naghahanap ka ba ng gulo? Ang lakas ng loob mong manggulo sa auction. Alam mo bang puro Yancheng na makapangyarihang tao ang narito ngayon? Si ika-4 na Master Jin po, binibili na niya ang lahat. Kahapon? Ano ba talaga ang nangyari kahapon? May naalala ka na? Wala akong maalala. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Niloloko mo lang ang sarili mo. Takot na takot ka bang makasama ako? Hoy, tungkol sa subasta kamakailan, nahanap na ba yung matabang lalaki na nagbid? Huwag niyo munang tatapusin, parating na ako. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Diyos ko, sigurado akong nag-aalala na si Yuekong.
Huwag, pakiusap. Huwag po. Pakiusap sa inyo? Parang awan nyo na, pakawalan nyo ako. Ang babaeng iyon ay kusang lumapit. Aray! Bibigyan kita ng 3 pagpipilian. 1. Hahayaan kong itong kutsilyo ay bumaba dito. 2. Sabihin mo sa akin. Hindi. Sino ang nagutos sa'yo kagabi? Hindi ako. 3. Ay naku. Hindi po talaga. Naku, maniwala po kayo sa akin. Kusa po talaga siyang pumunta doon. Wala akong kinalaman doon. Kung hindi kayo naniniwala, anda ako, ika-4 na Master Kin. Patawarin niyo ang buhay ko. Ano? Nagsalita ba? 4th Master. Matigas po ang dila ng batang ito. Ayaw magsabi ng kahit anong katotohanan. Ano ang nangyari? Ika-4 na Master Kin? Narinig kong may gumulo raw sa'yo. Tamang-tama ang dating mo. Tulungan mo akong paaminin ang lalaking ito. Anong nangyari? Ika-4 na Master Kin. Balita ko ay may gumambala sa iyo. Sakto ang dating mo. Tulungan mo akong mapagsalita siya. Tulungan niyo po ako. Kilala mo? Minsan ko na siyang nakita, pero hindi kami malapit. Bakit? Kagabi, siya ang nanguna sa pang-aapi sa fiancé mo. Sa tingin mo ba ay dapat siyang parusahan? Talaga? Pero hindi ko nga pala nakita ang fiancé ko. Pero kung mayroon ngang umapi sa fiancé ko, pagbabayarin ko siya ng 10 beses higit pa. Sige. Kung gayon, tulungan mo akong mag-imbestiga. Sino ang nag-organisa ng auction kagabi? Dahil isa ka sa mga tao ni Pamilyang Chin, hindi mo siya pagtatakpan, hindi ba? At isa pa, siya noong kagabi ay nang-api sa fiancé mo. Tulong, iligtas niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Iligtas niyo ako. Tulungan niyo ako. Siyempre. Mabuti kung ganoon, dahil wala kang kinalaman sa auction, hindi mo rin siya inutusan, tama ba? Bakit biglang naghihinala si ika-4 na Master Kin sa akin? Kahit pa hindi ako paborito sa Pamilyang Kin. Kapatid mo pa rin ako. Sige, dahil sinabi mong hindi posible, patunayan mo ito sa akin. Ika-4 na Master Kin. Magsasalita na ako. Lahat ng ito ay dahil sa taong may apelyidong Gu. Sa taong iyon na ang apelyido ay Gu. Fourth Master. Wala na siya sa sarili pero buhay pa. Hindi lang talaga siya pwede na uli. Ilayo na siya rito, siguraduhing manatili siyang buhay. Kapag nagkamalay na siya, mayroon pa akong gustong itanong sa kanya. Ika-4 na Master Kin. Kung wala na pong kailangan, mauuna na po ako. Naghihintay po si Luwoli sa bahay. Teka, ang mga nangyari noon, maaaring hindi ko naungkatin, ngunit hindi ibig sabihing hindi iyon nangyari. Ang taong pinoprotektahan ko, walang sinuman ang dapat lumapit o humawak. Ang taong pinoprotektahan ko ay walang sinumang pwedeng humawak. Sige, dahil may proteksyon na mula kay ika-4 na Master Kin, kami ni Luwoli ay talagang nagagalak. Kinheng? Masyado mo siyang gusto, di ba? Sige. Papanoorin mo na lang gamit ang sarili mong mga mata kung paano kita gagawing dahilan upang dahan-dahan kang mahulog sa kapahamakan.
Yuekong, nasaan ka ngayon? Bakit ka naging ganyan? Pupuntahan kita ngayon din. Ayos lang ako, Luoli. Malapit na maubos ang battery ng phone ko. Pwede mo ba akong puntahan? At isa pa, tungkol dito, huwag mong sasabihin sa iba, lalo na sa nanay ko. Si Qin Heng ang gumawa nito, di ba? Ayos lang ako, Luoli. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Tungkol dito, ayaw kong mag-away ang pamilya dahil sa akin. Siguradong siya ang gumawa nito. Nasaan ka ba? Pupuntahan kita. Magpapadala ako ng location, sandali lang. Yuekong, ikaw, anong nangyari sa'yo? Ang cellphone ko, mukhang sira ang GPS location. Hindi ko maipadala ang location ko. Nandito yata ako ngayon sa kagubatan ng bundok ng Beicheng. Sa bundok ng Beicheng? Sige, magpakatatag ka. Pupunta na ako dyan ngayon din. Hello, Jiao Jiao? Pumunta ka sa pamilyang Qin ngayon? Sabihin mo kay Qin Heng, nawawala si Luoli. Ika-4 na Master Qin, may problema. Nawawala si Luoli, hindi ko po siya makontak. Ano? Nawawala si Luoli? Gu Yuekong, sinadya mo ito, di ba? Bakit mo naman nasasabi iyan sa akin? At sa tingin ko, ang pagkawala ni Luoli ay dahil baka iniiwasan niya lang ang ilang tao. Ano ba talaga ang nangyari sa inyong dalawa? Ika-4 na Master Qin, hindi ito ang oras para pag-usapan iyan. Ang gusto ko lang ay makabalik ng ligtas si Luoli. Nagmamakaawa ako. Iligtas mo siya. Saan siya pumunta? Ito po. Magsalita ka. Sabi niya, yung ginawa mo sa kanya nung araw na iyon ay ikinagalit niya ng sobra at sinabi niyang gusto niya munang mapag-isa sa masukal na kabundukan sa labas ng Beicheng para magpahinga. Sa bundok ng Beicheng? Hindi pwede, Fort Master. Hindi ka pwedeng pumunta doon. Ang bundok ng Beicheng sa Yancheng ay isang kilalang mapanganib na lugar. Marami nang nawala doon at hindi na muling nakabalik. Fort Master, huwag tayong magpanik agad. Hindi pa natin alam kung nandoon nga ba talaga si Luoli sa bundok ng Beicheng. Kung nandoon man siya, ipahanap natin siya sa ating mga kasama. Fort Master. Kung narito man siya, patulong na tayo sa iba na hanapin siya. Fort Master, huwag mong paganahin ang emosyon mo. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung si Luoli ay totoong nasa Beicheng Abandoned Mountain. Gusto mo bang pasamahin ang mga kasama natin sa'yo? Huwag na kayong mag-abala. Ako na mismo ang magbabalik kay Luoli. Mapanganib sa Beicheng Abandoned Mountain at baka hindi ka na makabalik. Hihintayin ko na lang ang balita tungkol sa pagkawala mo. Yuekong. Gu Yuekong. Talagang sinuswerte ako. Napaaga pa ang dalaw ko. Nasa tuktok na ako ng bundok. Bakit hindi ko pa rin makita si Yuekong? Yuekong. Gu Yuekong. Yuekong, nasaan ka ba, Yuekong? Fourth Master, ito ay isang bundok na hindi pa nagagalugad at walang kahit sino ang may mapa ng lugar na ito. Kapag pumasok tayo, baka mahirapan na tayong makalabas. Tama po sila, Fourth Master. Madaling maligaw kung papasok tayo ng walang alam, lalo na't liblib ang bundok na ito. Hindi maaari. Base sa sinasabi nyo, ibig sabihin ay nasa panganib si Luoli ngayon? Ito ang pasukan ng bundok, hindi ba? Opo. Sandali, Fourth Master. Kadalasan ay napakalmado ni Fourth Master na tao. Bakit ngayon? Luoli. 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 Kay Luoli ang kuwintas na ito. Luoli. Luoli. Saklolo, tulong. Saklolo. Tulong po. Luoli.
Nagpunta ka rito ng mag-isa sa napakadelikadong lugar na ito? Ano ba ang iniisip mo? Ano man ang gawin ko, hindi na po kailangang mag-alala pa ni ika-4 na Master Chin. Ah. Ika-4 na Master Kin, pakiusap. Pwede bang mula ngayon ay huwag mo na kaming pag-initan ni Yuekong? Sandali. Anong oras na ba? At tinatanggol mo pa si Gu Yuekong? Ganyan ka na ba talaga? Salamat sa iyo. Anong sabi mo? Heto ang para sa iyo. Pangkaraniwan lang ang pagkagawa nito. Kung ayaw mo, ibalik mo sa akin. Wala namang taong nagbigay na babawiin pa ang regalo, di ba? Ang mga bagay na binigay ko sa kanya dati. Hindi ba't sabi niya itinapon na niya ang lahat? Bakit itinabi niya ang lahat? Posible kayang? Magpahinga ka na muna. Pagalingin mo muna ang iyong sugat. Bakit mo pa rin itinatago? Ang mga bagay na binigay ko sa iyo noon? Bakit hindi mo ito itinapon? May nararamdaman ka pa ba para sa akin? Kung sasabihin kong oo, iiwan mo ba si Gu Yuekong para sumama sa akin? Sige na, magpahinga ka na. Kinheng, seryoso ba ang lahat ng sinasabi mo? Gusto mo ba talaga akong muling makasama? Pero pagkalipas ng ilang araw, papakasalan ko na si Yuekong sa ibang bansa. Siya lang ang tanging makapagbibigay sa akin ng payapang buhay. Kaya pakiusap ko sa iyo, huwag mo na kaming gambalain. Mayroon akong plantasyon ng bulaklak sa ibang bansa at ang kinikita nito bawat buwan ay mas mataas ng 10 beses kaysa sa iyong flower shop. Napakarami kong atraso sa iyo. Kaya ituring mo na lang itong kabayaran ko. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa iyo maging kay Gu Yuekong. Ang tanging hiling ko lang ay ang maging masaya ka. Kinheng, huwag kang ganyan. Bakit mo ako ginaganyan kabuti? Magkalaban kaya tayo? Pasensya na po. Ang kahon na ito ni Yuekong ay napakahalaga. Dapat sigurong isama rin ito sa dadalhin. Napakahalaga ng box na ito na Yuekong. Dapat siguro ay dalhin din ito. Jiao Jiao, anong ginagawa mo rito? Bakit gabi ka na bumibili ng bulaklak? Siyempre. Bibili ako ng bulaklak para sa boyfriend ko. May boyfriend ka na? Kakilala ba namin siya? Ang boyfriend ko ay... Oo nga, Jiao Jiao, may boyfriend ka na pala at hindi mo man lang sinabi sa amin, ang daya mo naman. Sina Yuekong at Jiao Jiao. Imposible iyon. Si Jiao Jiao ang pinakamatalik kong kaibigan at si Yuekong naman Yuekong. Yuekong. Ilang araw mo ring inayos ang mga gamit mo, di ba? Dahil mangingibang bayan ka, normal lang na marami kang dalhin. Mayroon akong mansyon sa ibang bansa. Maraming lavender doon. At pwede rin tayong mag-alaga ng aso ng magkasama. Ang magiging donya ng mansyon ay walang iba
kundi ikaw. Pagkatapos nito, dito ay magtatanim ako ng maraming lavender para gabi-gabi ay samahan ka nito sa iyong pagtulog. Luwoli? Luwoli, Ah, anong iniisip mo? wala naman. Gusto ko lang munang maglakad-lakad mag-isa. Gusto mo bang samahan kita? Huwag na. Kailangan mo bang samahan kita? Hindi na po. Hindi ba at mangingibang bansa na tayo agad? Gusto ko munang tingnan ng mag-isa ang Yancheng. Sige. Bakit? Malinaw na kaaway ko siya, pero bakit ang puso ko ay parang nahihirapan ng ganito? Bakit ang buong isip ko ay puro anino niya? Mahal ko pa. Ka nga ba talaga siya? Tingnan mo nang mabuti kung sino ako. Ikaw ang pinakagusto ko. Luoli, Luoli. Kalimutan mo siya. Luoli. Wala kayong kahihinatnan. Guwapo, nag-iisa ka ba? Gusto mo bang uminom? Umalis ka. Sir, huwag ka namang masyadong mainit. Luoli. Luoli? Natatandaan mo pa ba ang lugar na ito? Siyempre, hindi mo rin naman nakalimutan, di ba? Oo. Kaming dalawa ni Yuekong ay aalis na papuntang ibang bansa. Kaya gusto ko lang itong makitang muli. Congratulations. Hindi mo ba ako ililibre ng kahit isang baso? Fourth Master? Aalis na ako pagkatapos nitong inumin ko. Bahala ka na sa buhay mo. Mukhang ito ang gusto ng tadhana. Ngayong araw na ito, kailangan mo akong ilibre. Ituring mo na lang na bilang pagpapaalam para sa amin ni Yuekong. Ituring na lang natin ito bilang pagpapaalam para sa amin ni Yuekong. Tulad pa rin ito ng dati noong 8 taon na ang nakakaraan. Walang masyadong nagbago. Oo nga. Dati, nakaupo ako rito. Niloko ng isang grupo ng mga masasamang tao. Tapos dumating ka para iligtas ako. At doon tayo nagsimulang magkakilala. Kinheng, ikaw ang palaging tagapagmana na pinalaki ni Pamilyang Chin. Aksidente lang ba talaga ang pagkikita natin? O bahagi ito ng iyong planong disenyo? Kaya noong mga panahong iyon, nang maaksidente ang iyong ama at ina, hinihinala mo bang ako ang may gawa niyon? Gusto ko lang marinig mula sa iyo. Mismo ang iyong sagot. Ang pinakamalaking pagsisisi ko noon ay ang hindi ko pagkakasalba sa iyong tiyo at tiya. Alam kong may gustong manakit sa kanila, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli na ako. Kung ganoon, bakit hindi mo man lang ako kinontak at hindi ka man lang sa akin nagpadala ng kahit anong mensahe? Lahat ng mga mensaheng pinadala ko sa iyo ay hindi man lang nakatanggap ng sagot. Inakala ko noon na sinisisi mo ako at sadyang iniiwasan mo ako. Wala man lang kahit isang mensahe mo ang natanggap ko. Lear, Bakit? ang email mo, pwede ko bang hiramin sandali?
Sige. Hindi lang ang email, maging ang password ng cellphone ko, alam din ni Yuekong. Hindi maaari. Bakit gagawin iyon ni Yuekong? Gayong siya naman ang laging nagpoprotekta sa akin. Bakit kailangan nating lumipat uli ng bahay? Sabi ng doktor, ang bagong kapaligiran ay makakatulong para sa iyong karamdaman. Hindi. Hindi iyan totoo. Para sa ikabubuti ko ang ginagawa ni Yuekong. Hindi. Hindi maaari. Siguradong hindi ito ang totoo. Gu Yuekong. Paano iyon nagawa ni Yuekong? Siguradong may pagkakamali lang sa lahat ng ito. Ikaw. Kinheng, huwag kang malikot. Nahihilo na ako sa ginagawa mo. Tumayo ka ng maayos. Luoli, lasing ka na. Hindi maaari. Teka lang, ipakikita ko sa iyo kung paano. Maglakad ng diretso. Luoli, lasing ka na talaga. Ihahatid na kita sa inyo. Ayoko. Hindi pa ako uuwi. Iinom pa ako. Luoli, talagang lasing ka na? Sa lagay mong iyan. Luoli, lasing ka na talaga. Kapag ganyan ang nangyari sa iyo, paniguradong mag-aalala ang pamilya mo. Paano naman mangyayari iyon? Paano siya mag-aalala sa akin? Napagtanto ko talaga, nalalo ko na siyang hindi maintindihan. Basta wala akong pakialam. Ayoko munang umuwi ngayong araw. Iinom pa ako. Yang Master Gu, nakita ko po ang fiancé ninyo. Nandito po siya sa bar namin ngayon at masayang nakikipag-usap sa isang lalaki. Lalaki? Mataas ba siya? Maputi at payat ba? Opo, tama po kayo? Uminom din ba ang lalaking iyon? Iyong lalaki at ang fiancé ninyo ay sobrang sweet sa isa't isa? Pareho na po silang nakainom. Basta't matutulungan mo akong ligpitin siya. Bibigyan kita ng $1,000,000 pagkatapos. Ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon mo. Mahirap harapin ang taong iyon kapag hindi nakainom. Sasamahan muna kita saglit. Hanggang sa mahimasmasan ka, tsaka kita ihahatid pa uwi. Sige. Gising ka na? Ihahatid na kita pa uwi. Sige. Wala ka na bang ibang gustong sabihin sa akin? Alagaan mo ang sarili mo pagdating mo doon. Ikaw din. Mag-iingat ka. Kinheng. Tara na. Ang iyong kamay. Kailangan gamutin muna ito. Maaaring medyo masakit ito. Tiisin mo lang. Huwag kang gagawa ng ingay. Magiging maayos din ang lahat kung magtitiyaga ka. Tiisin mo muna ito. Dahan-dahan lang. Titiisin ko. Masakit pa ba? Masakit? Hindi pwede.
Luoli, tumingin ka sa akin. Pagkaalis mo ng bansa, hindi na tayo kailanman muling magkikita. Gusto ko na sabihin mo sa akin ng buong katapatan, ano ba talaga ang nararamdaman mo para sa akin? Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Gusto kong manggaling mismo sa iyong bibig, ano ba talaga ang nararamdaman mo para sa akin? Magsalita ka. Luoli? Huwag mo nang gamitin ang galit mo sa akin para itago ang tunay mong nararamdaman. Kung mangangako ka sa akin na hindi mo na ako kailanman guguluhin muli, ay sasabihin ko sa iyo. Sige, pinapangako ko sa iyo. Kinheng, galit ako sa iyo, pero mas galit ako sa sarili ko. Dahil hindi kita malimutan, iyan ang totoo kong nararamdaman. Pinakaba mo ko ng husto, alam mo ba? Sa susunod, huwag ka nang umuwi ng ganito kagabi. Swerte ninyo, dahil nakabalik pa kayo ng maayos sa pagkakataong ito. Ako. Maliligo muna ako. Luoli, Hibang ka na talaga, kaaway mo siya. ang lahat ng mga mensaheng ipinadala ko sa iyo ay wala man lang sagot. Lier, ang email mo pwede ko bang hiramin sandali? Bakit parang pakiramdam ko na walang kasalanan si Kinheng? Pero siya ay nakuha ang posisyon niya nang dahil sa pagbagsak ng pamilyang Luo. Sino ba talaga ang dapat kong paniwalaan? Bakit balot na balot ka? Ayaw mo ba akong papasukin? Yuekong, pwede bang sa susunod na lang tayo muna tumuloy sa ibang bansa? Pero nakabook na ang mga tiket natin? At pati ang simbahan para sa kasal natin doon ay nakareserba na. Ano ba ang nangyayari, Luoli? May problema ba? Hindi ba't gusto mo ring makaalis na tayo agad? Hindi ko rin alam. Sino ba ang nakatagpo mo? Mayroon na naman bang? Walang kinalaman ng ibang tao. Ako mismo ang dahilan. At saka kung mas maaga o mas huli tayong aalis, hindi ba pareho lang iyon? Yuekong, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Pwede ba? Yuekong, pwede mo ba akong bigyan ng kaunti pang oras? Tiyak na dahil ito sa apelidong Chin na iyon. Ano ba talaga ang sa bar na iyon sinabi nila? At ano ang ginawa nila? Bakit bigla na lang si Luoli? Sige. Dahil ang pagpapakasal at pagpunta sa ibang bansa ay hindi maliliit na bagay. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Handa kitang hintayin? Kahit kailan? Hanggang sa maging handa ka na. Sige. Pasensya na, Yuekong. Nagulo ko na naman ang mga plano mo. Lahat ng plano ko ay para sa iyo, kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kailangang bilisan na ang lahat. Lier, ngayong araw ang ika-3 taon natin, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Pakasalan mo ako. Ang singsing na ito ay ang pamana ng pamilyang Luo. Matapos ang aksidente ni na tito at tita, gumugol ako ng malaking pagsisikap para mahanap ito at maibalik sa iyo.
Papa, Mama, siguradong nahirapan ka ng husto para mahanap ang bagay na ito, di ba? Para sa iyo, sulit ang lahat ng gagawin ko? Luoli, mula ngayon, pariyanin mo akong alagaan ka, ingatan ka, at maging tanging lalaki sa buhay mo. Oo, handa ako. Luoli, Fourth Master, sa wakas ay pumayag na si Luoli na pakasalan ako. Gusto sana naming makuha ang bendisyon ng pamilyang Qin dahil para sa amin, itinuturing ka na naming parang pamilya. ang kasal ay panghabang buhay. Sigurado ka na ba talaga? Isang anak sa labas at isang dating mayamang babae na wala na ngayon. Bagay na bagay talaga kayo. Luoli, kung sa bagay, dati kayong may kasunduang magpakasal ni Fourth Master, pero ngayon ay asawa ka na ni Yuekong. Sa totoo lang, marami namang ibang mayayaman sa labas ng Yancheng. Hindi mo kailangang pag-agawan ang dalawang magkapatid. Masyado mo nang ginugulo ang sitwasyon. Maging kami ay hindi na alam kung ano ang itatawag sa iyo. Wala akong pakialam sa kahit anong sabihin niyo sa akin. Hindi ko rin habol ang mga ari-arian ng pamilyang Qin. Pakiusap ko lang na kung may galit man kayo ay sa akin nyo na lang ibunton. Huwag nyo lang sasaktan si Luoli. Kong Air, kahit na anong mangyari, kailangan mo pa ring alamin kung ano ang opinyon ni ika-4 na Master Qin. Ang ginagawa mo ngayon ay tila laban sa tama at maayos na paraan. Sigurado ka na ba talaga? Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Oo. Tanging si Yuekong lang ang makapagbibigay ng buhay na gusto ko. Sige. Gu Yuekong, sumama ka sa akin sa labas sandali. Huwag kang mag-alala. Alam ni Fourth Master ang kanyang ginagawa. Kung tunay mo siyang mahal, hindi ko kayo pipigilan. Bumili ako ng isang malaking lupain at magsisilbi itong regalo ko para sa inyong engagement. Ano man ang mga naging galit o sama ng loob natin dati, ay tapos na iyon. Ayaw kong madamay ang mga nakarang ito kay Luoli. Huwag kang mag-alala, Fourth Master. Aalagaan ko ng mabuti si Luoli. Matalino kang tao, basta't maging tapat ka lang kay Luoli. Buwan-buwan ay bibigyan kita ng kaukulang bahagi sa dividendo ng Qin Group. Kung hindi, alam mo kung anong klaseng buhay ang sasapitin ng nanay mo. Alam mo naman kung anong klaseng buhay ang mayroon ng ina mo sa pamilyang Qin, hindi ba? Huwag kayong mag-alala, Fourth Master. Aalagaan ko ng mabuti si Luoli. Salamat po sa inyong pagmamalasakit, Fourth Master. Tatanggapin ko na ang regalo nyo. Kung wala na pong kailangang pag-usapan, mauuna na po ako. Isusukat ko pa si Luoli ng kanyang damit pangkasal. Sandali lang. Gu Yuekong, nagkaroon ako ng maliit na gulo sa bar kamakailan. Alam mo ba yon? Fourth Master, mukhang marami ka talagang kaaway. Kung mananatili si Luoli sa tabi mo, siguradong madadamay lang siya sa sunod-sunod na matitinding kaguluhan. Nabalitaan ko rin na nang mangyari ang aksidenteng yon sa inyo, kasama mo raw si Luoli sa tabi mo, mabuti na lang at walang napahamak sa inyo. Sana nga lang, si Luoli, kapag kasama mo na, ay maging malayo na sa mga ganitong gulo. Yuekong, hindi ka ba niya binigyan ng problema? Yuekong, hindi ka ba niya pinahirapan? May ilang tao talaga. Noon, hindi marunong magpasalamat sa suwerteng natatanggap nila, binabaliwala lang ang mabuting hangarin ni Fourth Master, at tinatrato itong parang basura. Hanggang dyan na lang ang mararating nila habang buhay. Kong Air, ibig sabihin ba nito ay pumayag na si Fourth Master? Naku, napakabuti namang balita niyan. Anong nangyayari? Parang nagdadalang tao ka yata. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Baka sumama lang ang tiyan ko sa kinain ko. Ayos ka lang ba, Lier? Ayos lang, Yuekong. Siguro dahil lang ito sa nainom kong alak nitong nakaraang araw. Ayos lang yan, ma. Hindi sanay uminom si Lier.
Posibleng dahil lang ito sa pag-inom niya noong isang araw. Magpahinga ka na muna sa bahay, mahal. Kaming dalawa ni Mama ay may aayusin pa dito sa bagong bahay. Sige po. Luoli, nabalitaan ko kay Kuya Yuekong na hindi maganda ang pakiramdam mo. Magdadalang tao. Magdadalang tao ka ba? Ha? Hindi ko rin po alam. Sana naman ay huwag. Huwag sanang magbunga ang amin ni Chinheng. Pakiusap sana ay huwag sanang magbunga ang amin ni Kinheng. Luoli, totoo bang nagdadalang tao ka? Kaninong bata yan? Sa Kuya Yuekong ba yan? Hindi ko pa alam. Kung paano ito sasabihin sa kanya. Pwede mo bang ilihim muna ito para sa akin? Magandang balita yan. Bakit hindi pwedeng sabihin kay Kuya Yuekong? Alam mo naman kung gaano kagusto ni Kuya Yuekong ang magkaanak, diba? O baka naman, pinagsisisihan mong magkaroon ng anak sa kanya? Hindi posibleng kay Yuekong ang batang ito. Malamang ay kay Kin. Dapat alisin ang batang ito. Luoli, huwag kang gumawa ng kamalian. Ika-4 na Master Kin. Lumabas ka. Ika-4 na Master Kin. Umalis ka. Ika-4 na Master Kin. Bakit napadpad ka rito sa maliit at sira-sira kong flower shop? Gusto lang kitang makita. Bakit parang ang hinahina mo yata tingnan? Huwag na kayong mag-alala, ika-4 na Master Kin. Huwag mong kalilimutan ang sinabi mo dati. Oo nga. Sabi ko, hindi ko naguguluhin ang buhay mo. Aalis din ako pagkatapos kong ibilin ito. Alam kong mahilig kang mag-alaga ng mga bulaklak, kaya inilipat ko na ang flower farm natin sa ibang bansa. Sa ilalim ng pangalan mo. Salamat ah. Pero masyadong mahalaga ang bagay na iyan. Hindi ko iyan matatanggap. Kunin mo na. Ang lahat ng ipinangako ko, gagawin ko ang lahat para matupad iyon. Kinheng. Miss Luo, may kailangan ka pa ba? Kinheng. Miss Luo, may kailangan pa po ba kayo? Nandito ka na rin lang. Gusto mo bang uminom muna ng tsaa? Uminom ng tsaa? Salamat nga pala sa araw na iyon. Kaya pinanatili mo ako rito? Para lang uminom ng tsaa? At wala ka ng ibang sasabihin? Masarap ang tsaa? Salamat kay ika-4 na Master Kin dahil sa pagtulong niya noong araw na iyon. Ayos na ba ang kamay mo? Sa totoo lang, ang mga taong nagtangkang saktan tayo, napaimbestigahan ko na. Huwag mong sabihin ang ituturo mo naman ay si Yuekong. Huwag mong sabihin gusto mong sabihin si Yuekong ang gumawa nito. Luoli, ganyan ka na ba talaga kawalang tiwala sa akin? Bakit ka ba palaging nag-iingat sa akin? Sinasadya mo ba ito laban kay Gu Yuekong? Sagutin mo ako. Pasensya na, ika-4 na Master Kin. Hindi ko intensyong pagdudahan ka. Ayoko na ring magkaroon ng kahit anong ugnayan sa iyo. Pakiusap, huwag mo na kaming gambalain ni Yuekong. Kasalanan ko ang nangyari noong araw na iyon. Marahil ay nagdulot ito sa iyo ng ilang hindi kinakailangang maling akala. Pasensya na, ika-4 na Master Kin. Umaasa ako na maaari mo nang kalimutan ang lahat ng ito. Simula ngayon, wala na tayong kahit anong koneksyon sa isa't isa. Sige. Kung iyan ang gusto mo. Hello?
Sige, naintindihan ko na. Babalik na ako agad. Mag-ingat ka. Hindi ba si Shaoli ito? Palatandaan na yata iyan ng paglilihi. Hala, malaking bagay ito. Sinasabi ko sa inyong dalawa, kailangang mag-ingat ng kaunti. Hindi pwede. Kakausapin ko si Kong Air tungkol dito. Kailangang masubaybayan ng mabuti ang pangangatawan ni Shaoli sa mga darating na araw. Hindi ba't nung nakaraan lang ay binigyan kita ng perang panggastos? Bakit humihingi ka na naman ng pera sa akin? President Gu, tungkol sa inutos ninyo, noong nakaraan natapusin sina Miss Gu at ika-4 na Master Kin, si ika-4 na Master Kin ay halos mahanap na ang kinaroroonan ko. Kailangan ko ng pera para makapagtago. Ang kapal din ng mukha mo. Ang kapal talaga ng mukha mong magsalita. Nagawa mo ba ang iniutos ko sa iyo para magkaroon ka ng ganang humingi sa akin ng pera? Tsaka, hindi ba't binigyan na kita ng 300,000 dolyar noong huli? Sabihin mo sa akin kung nasaan na ang pera na iyon? Isinugal mo na naman ba? President Gu, ang perang binigay niyo noon, wala na kayong pakialam kung saan ko ginamit. Isang bagay lang ang kailangan niyong malaman. Kapag nahuli ako ni ika-4 na Master Kin, hindi ko masisiguro na hindi ko maisisiwalat ang nangyaring trahedya kay pamilyang Luo. 5 taon na ang nakakalipas. Ikaw? Sige? Pumapayag na ako. Pero sasabihin ko sa iyo, pagkakuha mo ng pera, lumayas ka na. Kong Air, Ma, sino ang kausap mo sa telepono? Ibigay mo sa akin ang telepono. isang kaibigan lang po. Kaibigan, wag mo akong linlangin. May balak ka bang gawing masama? Kay Luoli? Hindi po, Ma. Masyado lang kayong nag-iisip. Kong Air, hindi naman sa pinapangaralan kita. Mabait na babae si Luoli. Huwag kang gagawa ng anuman na makakasama sa kanya. Naintindihan ko po, Ma. Anong naintindihan mo? Narinig ko lahat ng pag-uusap mo sa telepono. Sinasabi ko sa'yo, baka ang dinadala ni Shaoli ay anak mo. Ano man ang iniisip mo, dapat mong alagaan ng mabuti si Shaoli? Maliwanag ba? Ma, narinig niyo po ang lahat? Oo. Teka, Ma, ano po ang sinabi niyo kanina? May daladalang bata si Lier? Hindi mo ba napansin na si Shaoli, kamakailan ay laging naduduwal at sumasama ang pakiramdam? Senyales iyon ng pagdadalang tao. Hindi mo ba napansin na si Shaoli nitong mga nakaraan ay laging naduduwal at gustong sumuka? Senyales po yan ng paglilihi. Paglilihi? Ang babaeng iyon kamakailan ay hindi man lang ako hinahayaang lumapit sa kama niya, paano siya maglilihi? Huwag mong sabihing, Kongger, alam ni Mama na may alitan kayo ng kuya mo, pero hindi mo dapat idamay si Shaoli dito. Sa totoo lang, naging mabuti sa atin si pamilyang Qin. Mas maganda pa nga ang buhay natin kumpara sa ibang pamilya. Dapat tayong matutong makontento. tama na, Ma. Hindi ka pa ba titigil? Ano bang alam mo? At ganyan ka makapagsalita sa akin. Alam mo ba kung paano ako namuhay nung bata pa ako? Bata pa lang ako sinasabi mo na huwag akong makipag-agawan kay Qin Heng. Na huwag makipagpaligsahan kay Qin Heng. Gusto ko lang itanong sa'yo, siya ba talaga ang tunay mong anak? O ako ang tunay mong anak? Kong Air, Ma, alam mo ba nung bata pa ako kung anong sinasabi ng mga tao sa akin sa school? Alam mo ba kung gaano ako kainggit kay Qin Heng dahil mayroon siyang buong pamilya na nagmamahal sa kaniya? Gusto kong itanong sa iyo. Ano ba? Sa mga anak ng mga katulong, ang pinagkaiba ko? Kong Air, ayaw ni Mama na maligaw ka ng landas. Ligaw na landas? Ang manahimik at magtiis ang ligaw na landas. Ang laging pagpaparaya ang tunay na pagkakamali. Ma, tiniis ko ito ng maraming taon. Itong galit na ito, hindi mo rin ba gustong ilabas ito? Hindi. Para makapaghiganti, walang halaga ang kahit anong kapalit kahit may mawala pa. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Sasabihin ko ito kay Shaoli. Ma, Kuya Yuekong, Ito na ang bahay natin. Nakikita niyo ba iyan? Iyan ang anak sa labas ng may-ari ng President Qin. Hindi talaga mabuti ang babaeng iyan kung ano-anong ginagawa. Talagang naging kabit pa siya. Ang narinig ko, ang babaeng ito ay hindi talagang matino kahit alam na niyang may asawa, ay talagang pilit pa rin kumakabit. Sigurado ako na ang batang iyan ay hindi rin magiging mabuting tao. Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Oo nga. Tia. Ma, wag mo akong sisihin. Lahat ng pang-aalipos ng naranasan ko,
Dapat na itong pagbayaran ni Chin Heng. Lumuhod ka. Nasaktan ang bata matapos siyang apihin ngayon? Tingnan mo kung paano mo pinalaki ang anak mo bilang ina. Huwag na po kayong magalit. Huwag na po kayong magalit. Kakausapin ko na po siya. Anak, kailangan mong tandaan, tayo ay pangalawang asawa. Ang pangalawang asawa ay pangalawang asawa lang. May mga bagay na hindi natin pwedeng gawin, hindi natin dapat gawin. Nay, lahat ng ito ay kasalanan nyo. Bakit nyo hinayaang ang kabataan ko ay maging ganito kahirap? Bakit kailangang maging masyado kayong matatakutin? Ang mga bagay na hindi nyo kayang gawin, ako ang gagawa para sa inyo? At walang sino man ang makakapigil sa paghihiganti ko laban kay pamilyang Qin. Nay, huwag kayong mag-alala. Hindi mawawala nang walang saysay ang sakripisyo nyo. Nay, huwag na kayong mag-alala. Pwede na kayong magpahinga ng payapa, haha. Hahaha. Ano ang nakita mo kanina? Anong nakita mo kanina? Ako? Nakita kong nadulas si tita. Ang lahat ng nakita mo ngayong araw, kapag sinubukan mong ipagsabi, siguradong patatalsikin at tatapusin kita. Pasensya na, Jiao Jiao. Nasaktan ba kita kanina? Sorry talaga, Jiao Jiao. Natakot lang talaga ako kanina. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Jiao Jiao, ang mama ko. Ayaw niya akong tulungan? Isusumbong pa niya ako kay Qin Heng. Wala na akong ibang magagawa, wala na talaga akong magagawa. Jiao Jiao, ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Ako? Tutulungan ka? Kuya Yuekong, paano ba kita matutulungan? Wala akong maitutulong sa iyo. Hayaan mo na akong umalis. Hindi. Jiao Jiao, matutulungan mo ako? Kaya mo akong tulungan. Jiao Jiao, kailangan mo lang akong tulungang mapatalsik si Qin Heng. Pagkatapos nito, ang negosyo ng pamilyang Qin ay mapupunta sa ating dalawa. Ikaw na ang magiging susunod na madam sa pamilyang Qin. Sa susunod, ang ari-arian ng pamilyang Qin ay magiging atin na lahat. Ikaw na ang magiging susunod na senyora ng pamilyang Qin. Pamilyang Qin? Senyora? Oo. Hindi ba't sabi mo ay gusto mo ako? Kuya Yuekong, pumapayag na ako. Napakagaling? Siya nga pala, pumunta ako rito para sabihin sa'yo na nalaman ko nitong nakaraang 2 araw na buntis si Luoli. Tie, anong nangyari dito? Sabihin mo sa akin, Yuekong. Maayos pa si Tie kahapon. Ano ang nangyari ngayon? Sabi ng doktor sa pagsusuri, nahulog si Auntie Gu mula sa ikalawang palapag, kaya nangyari iyon. Pero tungkol sa nangyari kay Auntie Gu, ipagpapatuloy ko ang pag-iimbestiga rito. Yu Cheng, hanapan mo ako ng ilang makakatulong. Para sa huling pamamaalam kay Auntie Gu, ako na ang personal na mag-aayos nito. Pero? Walang pero. Sige po. Huwag ka na masyadong malungkot. Pakikiramay, Kuya Yuekong. Luoli, tingin ko ang huling pamamaalam para kay Auntie Gu ay mas mabuti kung hindi si ika-4 na Master Qin ang mag-ayos. Nagdududa ako sa nangyari kay Auntie Gu, hindi kaya si ika-4 na Master Qin ang may gawa nito? Sen Jiao Jiao, anong pinagsasabi mo? Bakit? Ano bang ginawa ko? Nagdududa lang naman ako. Tsaka may malaki ring gulo sa pagitan ni na 4th Master at pamilyang Luo, tapos ngayon pang kasal ni Luoli? Siguradong... Jiao, tama na.
Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ang ganyang bagay. Tsaka sa pagkakataong ito, nagtitiwala ako kay Chin Heng. Oo nga. Nagtitiwala rin ako sa pagkatao ni ika-4 na Master Qin. Tamang-tama. Malapit na ang kasal namin ni Luo Li. Hindi ko inakalang mangyayari ang ganitong bagay. Ang huling pamamaalam sa aking ina, ipinapaubaya ko na kay ika-4 na Master Qin. Gu Yuekong, ano bang ibig mong sabihin? Magpapakasal ka? Tapos hahayaan mong kaming mga taga-Fourth Master ang gumawa nito para sa'yo? Ibig bang sabihin ay wala ka ng pakialam? Yu Cheng, huwag kang mag-alala. Ang mga ipinangako ko, gagawin ko ang lahat para matupad iyon. Pagkalipas ng 3 araw, ay formal ko nang ipalilibing si Auntie Gu. Yuekong, iurong muna natin ang kasal natin. Ano? Kasi sa kalagayan ni tita ngayon, ayoko talagang magpakasal sa ganitong panahon. Maghintay muna tayo ng 1 pang taon. 1 taon? Luo Li? Bakit ba talaga? Bakit mo ako pinaghihintay ng ganoon katagal? Tama na. Huwag mo na itong ituloy. Una na ako. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Aalis na ako. Luo Li, sa totoo lang ay alam ko na ang lahat. Anong? Hindi mo na kailangan maglihim sa akin. Sa tingin mo ba talaga sa akin? Ay ganoon akong tao na hindi kayang tanggapin ang batang ito? Alam mo ang lahat? Luo Li, wala na akong kahit ano ngayon. Nawala na ang lahat sa akin, hindi ko kakayaning mawala ka pa. Luo Li, pangako ko sa iyo, kahit kanino pa ang batang iyan sa sinapupunan mo, sabay nating siyang aalagaan at palalakihin, okay ba? Hayaan mo muna akong mag-isip. Pahintulutan mo muna akong pag-isipan ito ng mabuti. Dahil sa huli, siya pa rin ang tatay ng bata. Luo Li, nakahanap ka talaga ng mabuting lalaki. Tingnan mo, nagbabasa na si Kuya Yuekong ng mga kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng bata. Hindi pa naman kasi ako naging tatay noon, kaya kailangang mag-aral ng maaga. Yuekong, seryoso ka ba talaga sa gusto mo? Sige, pumapayag na ako. Magpakasal na tayo at pagkatapos ay ituloy natin ang pagkakaroon ng bata. Napakaganda ng asawa ko ngayong araw. Ikakasal na tayo? Bakit tila hindi ka masaya? Wala lang. Bakit? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Nagpakuha ako kay Jiao Jiao ng gamot. Mabubuti ka kapag nakainom ka niyan. Yuekong, anong ipinakain mo sa akin?
Yuekong, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Dapat mong tanungin si Kinheng kung ano ang gagawin niya. Kapag nalaman niya na siya mismo ang tatapos sa babaeng mahal niya, ano kaya ang mararamdaman niya? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Kung gusto mong malaman, itanong mo kay Kinheng. Subukan mong tanungin si Kinheng kung bakit niya kinuha ang aking ama, kung bakit niya ako ginawang isang taong walang ama. Tanungin mo si Kinheng kung bakit niya kinuha ang pamilya ko. Hindi, sandali. Kung hindi dahil kay Kinheng, hindi sana ako nagkamali na tapusin ang buhay ng aking ina. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Hindi totoo iyan, Yuekong. Tumigil ka na ngayon. May panahon pa. Para itama ang lahat, pwedeng-pwede pa tayong mamuhay ng tahimik. Mamuhay ng tahimik? Hahaha! Gusto mo bang makasama ang taong pumaslang sa iyong ama? Sasabihin ko sa iyo, ako ang tumapos sa mga magulang mo. Alam kong gusto ka ni Kinheng, kaya binuo ko ang planong ito. Gusto kong pilitin si Kinheng na siya mismo ang tumapos sa iyo. Gusto kong si Kinheng mismo ang tatapos sa iyo. Isa kang basura at hayop ka. Ang gamot na ito ay kayang gumawa sa iyo na hindi ka makakagalaw at hindi ka rin makakapagsalita kahit isang salita. Kung malalaman ni Kinheng na siya mismo ang tumapos sa buhay mo, napakasaya siguro niyon. Gu Yuekong, isa kang basura, hayop ka. Shh! Tama na yan. Huwag mo na ituloy. Fourth Master, paborito po kayo ng nanay ko noong buhay pa siya? Kaya maaari ko po bang hilingin na tulungan niyo kaming isara ang kabaong? Huwag na. Ina mo pa rin siya? Dapat ikaw na lang ang gumawa niyan. Teka, nasaan si Luoli? Bakit mag-isa ka lang dito? Pumunta po si Luoli para magsukat ng wedding gown. Siguro po alam niyang narito kayo ngayon, kaya ayaw niyang pumunta. Gusto niyo po bang tawagan ko siya para pumunta rito? Huwag na. Marami rin akong utang na loob sa kanya. Normal lang na ayaw niya akong makita. Gu Yuekong, kailangang pasayahin mo siya. Kinheng, wala kang utang na loob sa akin. Wala kang kasalanan sa akin. Bakit ba ang tanga ko? Samantalang ikaw naman ang higit na nagmamalasakit sa akin. Pero bakit ngayon ko lang ito napagtanto? Huwag po kayong mag-alala, Fourth Master. Sisiguraduhin kong magiging masaya siya. Fourth Master, sabi po ni Luoli, ngayon ang araw ng kasal namin, kaya malas daw po kung kami ang magsasara ng kabaong. Kaya hihilingin ko po sana ang tulong nyo. Papunta na rito ang mga magdadala ng kabaong, tayo na. Fourth Master, anong ginagawa natin dito? Gusto ko pang magtanong kay Luoli. Pero kasi ito. Tumahimik ka? Luoli? Luoli? Nagpunta si Luoli para isukat ang kanyang wedding gown. Sabi ni Luoli, ngayon ang araw ng aming kasal at hindi magandang pangitain ang kabaong. Kaya, hindi ito maganda. Uy, Fourth Master, antayin mo ako. Sandali lang. Ika-4 na Master Kin, hindi ba't may gagawin ka? Bakit ka bumalik? Nasaan si Luoli? Nagsusukat siya ng gown. Bakit mo yan itinatanong sa akin? Ang tanong ko, nasaan si Luoli? Nagsusukat nga siya ng gown. Bakit mo ako tinatanong ngayon? At bakit ko naman hindi itatanong sa iyo? Nalaman mo rin sa wakas, hindi na magiging masaya ang larong ito. Gu Yuekong, pakawalan mo si Luoli. Kung hindi,
Hindi ka makakaalis ng buhay sa pamilyang Kin ngayon. Hindi ko akalaing ikaw na si ika-4 na Master Kin ay mararanasan din ito balang araw. Gusto mong pakawalan ko si Luoli, hindi ba? Sige. Bakit hindi natin gawin ito? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kapag nagmakaawa ka, papayag ako. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin kung nasaan si Luoli? Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin kung nasaan si Luoli? Ha ha ha, Kin Heng. Ika-4 na Master Kin? Hindi ko akalaing mararanasan mo ang araw na ito. Talagang lumuhod ka pa sa harap ko. Hindi ba't ikaw ang kinatatakutan ng buong lungsod na si ika-4 na Master Kin? Sabihin mo sa akin kung nasaan si Luoli. Sige, sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Kasalukuyan siyang nakahiga sa ospital. Ang swerte, di ba? Nagkataon pang naubusan ng supply ng dugo sa ospital ngayong araw. At siya, siguro ay kasalukuyan ng kinukuhanan ng dugo ngayon. Tingin ko aabot marahil sa 500 cc ang kukunin sa kanya. Nakakagalaw na ako. Saklolo, tulungan niyo ako. May tao rito sa loob, Saklolo. Akala ko, hindi na kita muling makikita. Tahan na, sabi ko sa iyo. Kahit nasaan ka pa, hahanapin at hahanapin kita. Kinheng, patawad. Kin Heng, akala mo ba nanalo ka na? Akala mo ba wala akong paghahanda? Guyuekong, dahil sa dami ng taon na inilagi mo sa pamilyang Kin, sumuko ka na ng kusa para hindi na kita parusahan pa. Sa tingin mo ba wala talaga akong paghahanda? Tinasabi ko sa iyo, ang bundok na ito ay pinaligiran ko na ng maraming bomba. Sa isang pindot ko lang, magsasama kayong dalawa na mawala. Kinheng, Luoli, tatapusin ko kayong dalawa. Port Master po. Dalhin niyo na siya. Kinheng, Luoli, pagbabayarin kayo ng langit. Dati itong napakahalaga. Huwag mo na itong iwawala uli. Ayos ba? Luoli, natatandaan mo pa ba ang 5 taon na ang nakakalipas? Dito rin mismo sa lugar na ito? Marami akong gustong sabihin na hindi ko nasabi sa iyo noon at may mga bagay rin na hindi ko pa nagagawa para sa iyo. Handa ka bang magpakasal sa akin?